Nagulantang ang publiko sa balitang pag-aresto kay Pangulong Kuting Jr. at kanyang asawa na si Unang Ginang Liza Tanas Marx. Ayon sa mga ulat, isang lider ng sindikato ang umamin sa pagkakasangkot ng mag-asawa sa iba't ibang kaltiwalian na ngayon ay patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad. Sa pahayag ng lider ng sindikato, isiniwalat nito ang malalim na partisipasyon ng mag-asawang diktador sa ilang mga iligal na gawain, kabilang na ang di umano'y pag-abuso sa kanilang posisyon sa gobyerno para sa pansariling kapakinabangan. Dahil dito isinagawa ng mga otoridad ang agarang pag-aresto upang bigyang daan ang masusing imbestigasyon sa mga aligasyong ito. Ang pagsiwalat na ito ay nagdulot ng malaking alingasngas sa publiko at nagpataas ng panawagan para sa katuparan ng pananagutan sa mga nasa kapangyarihan. Sa kasalukuyan, binabantayan ng buong bansa ang susunod na hakbang ng mga kinauukulang kaugnay ng isyong ito. Maraming grupo ang nagsusulong ng patas at transparent na proseso ng imbestigasyon upang mapanagot ang sinumang mapapatunayang sangkot. Patuloy na nag-aabang ang sambayanan sa mga karagdagang detalye hinggil sa kaso na inaasahang magbibigay linaw at magpapatibay sa kampanya laban sa katiwalian at pang-aabuso sa posisyon ng gobyerno. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihitang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Hindi ito yung confidential informante, yung Girl Lalo, itong Girl Lalo na beauty queen, Virgo din siya. Okay. Virgo siya, ang CI o confidential informant yung jowa niya. Tignan ko kung anong horoscope niya. Dali lang ha. Tignan natin. Nag-google silang lahat eh. Kakaloka. Tignan natin kung anong horoscope ng isa. Alright? Pero baka magkamali ako. Yun, minsan di naman perfect eh, no? Pero tignan natin. Tignan natin sa... Hindi to siya. Buhay pa to eh. Iba yung nakikita ko. Teka. Okay. Tignan natin. Nako, pero mukhang nandoon siya. Basta yung girl lalo nito, yung dati niyang jowa. Okay. Yung kamag-anak nitong confidential informant, ito another clue. Yung kamag-anak ng confidential informant, yung pangalawa nating confidential informant, nandyan sa paligid ni Kuting. Nasa tabi rin ni Kuting ngayon. Okay, nahulaan nyo na ba? So, okay, di ko nakikita yung kanyang birthday. Diba? Oh. Wait mo na, hindi ko nakikita yung birthday niya, sayang yung oras natin. Hindi si Edu. Okay. Oh my God. Oh my gosh. Ulit daw yung clue. Okay, yung pangalawang confidential informant, asawa ng dating beauty queen. Meron siyang kapangalan na artista din, na sexy. Sexy. Pero baka kasi syempre, mga palaga, ito yung mga informante lang sa atin. Mas malinaw tayo kung maririnig natin to bukas sa Senate hearing. Kaya dapat gawin nila ang talagang trabaho nila ni Senator Bato. Ngayon, parang mahilig din yata kumain ng saging. Okay, basta buhay pa. Yung mga binabanggit ng iba, patay na yon, hindi yon. Kaklase niya yon sa Polvoron. Yung patay na kaklase ni Marcos Jr. yon. Natsugi yata yun dahil nasobrahan sa kakasingot. Okay? Okay. Si Dolphy. Hoy! Ikaw Javi siya. Huwag mo isama si si Dolphy nananahimik na yon. Oh, hindi rin si Agamulak. Hindi rin si Melanie Marquez. Okay. Okay, so ganitong eksena pala. So kaya ito palang si Plazo ay talagang inaano niya kinuntsaba niya itong si Director Francia.
Okay? Hindi nung tsaban na niya, huwag magsalita. Kasi pag nagsalita pala talaga yung si Francia at saka si Curioso, kasi si Morales nagsalita na eh. Okay? Talagang matutukoy ng bonggang-bongga. Pero, eto nga yun, the reason why sinasabi ko to sa inyo, kasi kapag hindi bukas, kasi kaabang-abang, kasi may plano, di ba sabi ko sa inyo, kagabi may plano si Lazo na wag pumunta kasi yun yung strategy nila, na wag pumunta. Malalaman natin bukas kung pupunta siya o hindi. Kasi pag kaya sinasabi natin sa inyo ahead of time, ang trabaho nila Lisa, kunyari sasabihin ko sa inyo, ay si Lazo hindi yan pupunta. Ngayon sasabihin ni Lisa, hindi pumunta ka para maging fake news si Maharlika. Ganun naman ang style nila eh. Kaya sabi ko, pupunta ba sila? So, hindi. Isa sa strategy nila na huwag pumunta. So, yan ang aabangan natin. At i-ano natin, pukpukin natin si Senator Bato at ang mga senador. Di ba si Senator Bato, given na yan, siya nga nag-open ito eh. Pupukpukin natin yung mga senador, okay, na mga binanggit natin, si Cayetano, Pia Cayetano, si Ontiveros, si Legarda, si Coco Pimentel, si Robin Padilla, si Senator Bongo, si Ejercito Estrada, si JV, ay si Estrada, sino? Yung isa si Jinggoy, tapos yung isa si, yun na yun. Pupukpukin natin sila kasi ito ay usapin ng taong bayan na hanggang ngayon pinamumunuan tayo ng bangag-bangag. Sinungaling ang gobyernong ito na imagine ninyo. Yung una ko nilabas, sinasabi nila AI, Artificial Intelligence Generated. Di ba? Ang daming pakalat. Yung iba sumakay pa, oh, Maharlika fake news, naninini, dadadada, mga giatay. Pero, nung lumabas na si Morales, yung iba, okay na lang din yung sumakay na, gano'n, okay pala, totoo ba? And that's good. Sana wag lang kayo sumakay. Sana you are acting because you love your country. Hindi ko to pinagmamalaki. Ako, alam niyo naman, nasa Jamaica ako. Kung ako'y wala akong pakialam sa lupang sinilangan ko, at katulad ako ng ibang mga, dyan na nga sa Pilipinas, pagkonyo, ay, I'm from LA, you know, mga biga-biga na ganon. Nasa sariling bayan, katulad ni Lisa, very New York, at ang anak na daw, very Briton, very British. Nakita nyo, si Lisa Tanas, very yung kidnapper, very New York. Yung anak niya, very British. Ba't nandyan ang mga jutang ginemes sa Pilipinas? Ba't nandyan si Marcos Jr. na very British na kinakamkam yung pera ninyo, nagpapakabangag at pinahirapan ang buhay nyo at isasala kayo sa bang-bang-bang dyan sa China? Sige nga, very Briton pala sila, very New Yorker pala sila, very New York. Bakit nandyan dyan mga hinayupak na yan? Bakit inuubos nila ang pera ninyo? Bakit nagpapatalo sila ng loan better maya-maya? Diba? At sabi ko nga, bantayan at pagdasal din natin si Morales kasi ginagapang siya na hindi siya makarating sa May 7. For whatever, anong, babayaran or something, malalaman ko din yan. Ibe-breaking news din natin yan. Tandaan nyo, hindi makakaligtas ikaw, Lisa, dahil nasa paligid mo mismo yung ahas ko. Nag-acting lamok lang yan, minsan kinakagat ka. Pero makakarating din sa akin. Going back dito, sa issue dito kay Marcos Jr. Okay? Ayaw niyang sagutin kung siya ba ay polboronic o hindi. Tinatawanan tayo. Matino ang usapin dito ay nakasalalay ang almost 120 million na Pilipinong kinabukasan ninyo na kayo ay naghihirap ngayon dahil isa sa kamag-anak ninyo ay nalululong sa masamang bisyo. Pero ang presidente ninyo, protektado ang mga manufacturer, ang mga illegal, mga smuggler. Dinadaan lang kayo sa kanyang drama-drama, foodie-foodie daw siya. Tama ba yan? Tapos yan yung pinipick up ng media, the president is foodie, ek. Jutang ginemes, pati yung mga pares-pares na yan, o mga pares, sinasakyan. Sasakyan niyo yung mga trending din na sila Rosmar at sila Diwata, mga ganyan-ganyan. O nakikita ko lang. Sinasakyan ng Pangulo yung bangag. Yan ba ang makakapagbigay sa inyo ng trabaho at pagkain? Ayaw niyang pag-usapan itong issue, ayaw niyang sagutin. Siya ba ay polboronic or not? At ayaw niyang mag-drug test. At ayaw nilang magpaliwanag. Kung matino yung ginayupak na to, ayaw ipaliwanag bakit 2 minutes lang ang kanyang drug test. And now, these people, yung isang informante natin,
baka mahilot ito ng kaibigan ni Pangulong Duterte. Nandoon siya nung maisog. Very visible siya doon. I know this person. I know this person. Baka pwede niyang himukin yung kakilala, yung close niya. Okay, clue. Balikan natin yung mga kapapasok lang. First clue. Okay, pero dapat marinig natin ito sa Senate bukas. Yung first clue, okay. Okay. Okay, yung first clue, bata pa siya. Matanda pa ako. Showbiz din. Okay? Halos para mga showbiz lahat ng mga to So we're just looking forward. Naku, punyeta, ang daming nakahuli. Parang may nahulaan ng mga hitad. Okay. So ito ay, madali lang to Feeling ko, hawak pa nito. Pero actually, nasa PIDEA yung ebidensya nito. Tinatago lang nila Imagine niyo ayaw nila ipalabas. Ang pinag-uusapan natin dito, ang presidenteng ayaw magpatpulburon test. Ang presidenteng bangag na ayaw sagutin kung siya ba ay addictus benedictus. Tinatawanan lang kayo. Katulad nga, sabi ni Atty. Glenchong, katulad ng in-interview siya sa Australia ni Sarah Ferguson nung tinanong siya tungkol sa mga pinuputol na tayo. Believe me. Ang taas-taas. Naread niyo ba ako? Okay? Yes. Buhay pa ba ako? Nawala. Okay, nagurgur na ako. Can you comment? Can you comment? Okay na? Okay na? Okay. Okay na? Oh my God. Okay na ba mga palangga? Okay na. Okay, go na raw. Okay na raw sabi ni low budget. Okay. Ginorgor. Ang taas ang signal ko. Okay. Ngayon, first clue. Naku. Yung iba parang nahulaan. Nakakatakot kayo. Parang nahulaan. Pero hindi ko natin babanggitin yung pangalan kasi ayokong pangunahan. Ayokong pangunahan si Corioso. Ayokong pangunahan si Director Francia. At ayoko rin pangunahan si Morales. Kasi alam nila to. Okay? Alam nila to. Ano ba yung goal natin? Ano ba yung game dito? Ang game dito, ang ating ang game ni Marcos Jr. linlangin kayo. Okay? Bubudulin kayo. Pero, mga palangga, buhay na buhay pa. Buhay na buhay pa ang confidential informant. At yung second confidential informant ay naging asset ni Jojo Paner, certain Jojo Paner at ni Morales. I hope, sana nga ma-interview natin si Mr. Morales, Pero baka wala na siyang time kasi gabi na din sa Pilipinas o matulog na. Di ba? After, subukan natin siyang interviewin. Okay. Kinakabahan na mga bangag, sabi ni Princess. Okay, Orlando Macabus. Kasi pinahulaan mo po, madam. Pares Polboron, sabi ni Scorpio. No, kasi mga palangga, at least, di ba? Kasi nga titignan natin, di ba, this is the way kung paano natin sila susukulin. Di ba? Remember, yung una kong pinalabas na pre-op at saka authority to operate. Okay? Tinakpan ko, di ba? Strategy yun. Okay? Strategy yun, tinakpan ko yung pangalan ni Morales para hindi nila basagin muna yung imagine nyo kung bakit, tingnan mo ang tanga ni Lalaso, di ba? Nung tinakpan ko yun, hindi nila matira-tira si Morales. Pero they know na si Morales yung agent kasi nakita nila yun Tinakpan ko, hindi nila matira-tira yun, mga kababayan, kasi nga, pag tinira nila si Morales, ika-character assassinate nila na nakatakatan pangalan, magbumukha silang tanga. Okay? Na ibig sabihin, alam nila, tinakpan ko na nga yung,
inano natin, itinakpan natin yung pangalan, di ba? So bakit sila mag-i-defend o isisirain nila si Morales? Hindi nila masira-sira, kaya galit na galit sa akin, hindi sa itong mga ginayupak na ito. Okay? Ngayon, nung bago lumabas si Morales, ang sinasabi nila AI generated. Pero sa Senate, si Senator Bato ay convinced sa statement ni Morales. Kasi, you know what, kapag ikaw ay first hand, ikaw ay nakarinig o ikaw ang sumulat, siya nga daw ang tumipa, first hand information, siya ang nag-gather ng information. Nagtestimonya, itong si confidential informant, yung isa sa dalawa o dalawa sila, nanunumpa sila doon, na ito, nakita nila. So, it turned to sworn statement. Diba? Doon sa sinasabi ni Morales sa interview ko at before sa interview, after ng interview niya at doon sa Senate, very spontaneous, walang garalgal, 'di ba? Walang hindi gumaganon-ganon katulad ni Francia na binubulungan pa. Yan ako nanonood kayo ng mga live, mga hearing o naka-attend na kayo sa mga hearing sa buhay ninyo or diyan sa mga show diyan sa Netflix o saan man. Ang taong nagsasabi ng totoo, mabilis lang sumagot kung nasa iyo ang katotohanan kasi maaalala mo yung facts. Pero katulad ni Francia, ay hindi ko na po matandaan. Ang sabi ni Morales, 'di ba, nagkita tayo, nag-usap tayo, nasasabi mo, i-deny na lang natin kasi kasi si Francia daw ay director pa, nasa loob pa ng PIDEA at si Morales daw naman ay wala na sa PIDEA. Kaya ang sabi ni Morales yan ako, may pamilya din naman ako. Bakit sila, lalabas sa picture? Tapos nakita nyo kung paano magsinungaling si Francia. And I feel so sorry sa mga taong ito. I believe may mga pinagsamaan sila. Kasi gano'n naman sa mga trabaho, may mga pinagsamaan niya, mga yan. Pero dumarating sa punto na kailangan mong mamili, bayan o sarili. Yan ang tanong ko sa iyo, Francia. Bayan o sarili? Pag pinili mo ang bayan, hindi ka gagaralgal. Pero pag binili mo ang sarili at gusto mong pagtakpan si Marcos Jr. na bangag, utal-utal ka talaga. At ikaw, kuryoso, yung asawa mo, mamili kayo, bayan o sarili. Kasi pag nagsasabi ka ng totoo, my God, kahit painumin ka ng lambanog, kahit tumambling ka pa ng bonggang-bongga, straightforward at dire-diretso, it's the same thing. It's the same dito kay Morales. Interview sa SMNI, dito sa akin, interview kay Harry Roque, tapos sa Senate, di ba? Straightforward, dire-diretso, the same. Intonation, pagkakatanda niya, lahat ng pangyayari. Kaya nga ngayon, okay? Sino may lagnat? Si Senator Bato? Sino nagsabi may lagnat siya? Kitang-kita sa body language, sabi ni footballero. Ayun na nga palangga. So, dalawa na. Nakuha nyo na ba? Kung sino sulat nyo ngayon yung confidential informant number 1 tsaka number 2. Kasi may nakuhula na eh. Actually, nandiyan kanina sa mga comment. Okay? So, ang kailangan na lang natin ay ilabas sila. I don't think na nagugurgurin kayo. Can you do something for your country? Pero yung ang confidential informant, medyo kadudad, baka hindi lumabas yun. Pero kung ipapatawag yun ni Senator Bato, malalaman natin kung uutal-utal siya. Pwede siya magsinungaling. Okay? Pwede siya magsinungaling. Pero hindi siya pwede makapagsinungaling kapag, magsinungaling man siya sa harap ng Senado, ba't taong bayan ang magsasabi kung ito ba ay totoo o hindi? Kasi malalaman naman natin yung the way sila sumagot eh. Yung isa, baka mahimok nung kaibigan ni Pangulong Duterte. Baka mahimok yun eh. Tapos si Miss Maricel Soriano, sabi ko nga, dapat siya maging super inday din. Diba? Diamond Star, diba? Diamond Star, hindi pa titibag yan eh. I hope she will tell the truth and nothing but the truth. Nako, nakakaloka itong mga palanggang ito. Ano daw, Marley Cabala na si Willie. Bruce Willis. Malay mo, may contribute si Willie Revillame. You'll never know. Baka, baka may siya, may personal knowledge. You'll never know. Kasi the fact na may nag-comment lang. Kasi the fact na siya ay nasa Maisog, I think,
hindi siya, against siya dito sa bangag na bangag at pulburon video na ito, no? Okay. Ma'am, have you read the article November 16 at the Espinosa list? Baka, pero nakalimutan ko na din. So, ano ba yun? Pero actually, itong pangalawang informante natin, may nakabangga siya na kongresista. Parang gusto ko na ibigay sa inyo. Ito pangalawang informante, may nakabangga siya. Okay? Na politiko din. Eh ako, yung pumasok sa politika eh. Punyeta, ang hirap ng ano. Well, you know what? Kasi kaya natin sinasabi, ayaw niyong pumasok sa politika. Kasi yung pangit na imahe ng mga politikong mga kawatan. Kasi alam mo, kung ako dyan sa, kunyari ako, no? Ako ay presidente niyo. Sige, pagbigyan na natin. Kunyari lang. The moment na pag-upo ko, pa-imbestigahan ko lahat ng hahalongkatin ko ang kanilang mga nakaw na yaman. Di ba sabi ko, executive number 1, bangin sa Malacanang, imbis na yung mga passion show na ginagawa ni Kuting at ni Lisa dyan sa mga Jotang Genemes na mga designers. O, bangin na ipapagawa natin. Hindi passion show, ilulubog natin ng bonggang-bongga lahat ng mga kawatan. Okay. AI butod. Okay. Nawawala ba? Ay, bakit? Nawala ako? Hello, mic test. Wow. Really, Charlie? So ngayon, yung isa patay na, hindi na yon. Okay, wala na yon. Yung patay, yung ano, sabagay, yung Daza patay na yun, wala na. Hindi yung kasali. Okay? Okay, close na natin si Daza. Hindi siya kasali palangga. Dead na yon. So hindi siya kasali sa informant. Okay na, ayan na. Meron naman pala eh. Nyeta, sino yan? Baka troll yan. Pinagluloko niyo ako Okay? Malakas naman daw ang signal. Initial clue, sabi ni Ruth. Naku, halos ibigay ko na nga sa inyo Okay? Binigay ko na sa inyo yung first one. May mga nakahula na nga eh. Nandiyan na kanina, nahulaan na nila. Okay, so ngayon, anong susunod na mangyari ngayon? Maliban pa doon, may gumagapang kay Morales na hindi makarating sa May 7. Kaya pray natin siya kasi ginagawa nila ng paraan. I don't know kung anong paraan ang ginagawa nila kay Morales, but I don't think Morales will, I don't think na mabibili nila si Morales. Hindi nila mabibili yan. Kaya makikita natin siya tomorrow. Kailangan siya magstay alive. Kasi sinabi naman niya na kapag may mangyari sa kanya, ang walang ibang magugurgur sa kanya ay si Marcos Jr. Hindi yung ex-wife. Wala yun, palangga. Ay, nako, hindi yun. Okay, wala yun. Kalokohan kayo, wala yun. Okay. I hope, mga kababayan, sabi ko nga, ginagago tayo ni Marcos Jr. Yung mga kongresista, nagpapapress con para pagtakpan yung kanilang bangag na prinsipal. Bangag na si Marcos Jr. Wala kayong kakampi. Ako, tayong lahat dito, na almost, 17,000 plus live viewers. Hindi natin kakampi ito, mga Jotang Genemes sa Kongreso at yung mga palpak sa Senado. Kasi sila dapat ay tumutulong sa atin na imbestigahan ito. Dapat ipatawag nila si Morales kasi inaatake nila si Morales character assassination. Sabi nga ni Atty. Glenchong, Mr. Morales, dapat sumulat ka sa kanila. Panoorin mo nakaraang vlog namin. Sulatan mo itong si Speaker Tambalusos na inasubmit mo yung sarili mo for an investigation para doon magisa kanila, di ba? Kung gusto kanilang gisahin, gusto kanilang sirain at sabihin ikaw yung nagsisinungaling, gusto kanilang i-contempt, i-imbitahin kanila sa Congress. Para pag nakita nila nagsisinungaling ka, i-contempt ka. Pero again, natatakot sila kasi nasa iyo ang katotohanan. Okay, nasa iyo.
at nakikita ng taong bayan at ako'y natutuwa, mga kababayan. Kahit paano tayo binubusalan, pinipigil itong mga maisog rally, 'di ba? The more na binubusalan tayo, the more na nagsusumiklab, the more na nag-aaklas yung ating mga damdamin. Kasi gusto tayong harasin ng gobyernong ito. Tamna ng mga kaso na kung ano-ano. Sindakin, tanggalin sa trabaho, katulad ng mga PIDEA. Pinagbibintangan ngayon. Actually, ito, ang daming expose, mga palangga. I wish I can do one at, isang araw, oras-oras, but I can't. Ngayon, si Lasso, praning na. Yung mga PIDEA agent, di ba sabi ko sa inyo, anong ginagawa niya? Gusto niyang what? Tinitignan yung mga telepono. Pinaghinalaan lahat sila. Si Morales, ayon sa ating source, pina-wiretap na nila. Kasi kung baka gusto nila makakuha ng information kung sino ang nagkausap ni Morales sa loob ng PIDEA. Imagine mo, itong mga hayop na gobyerno ito, imbis na panagutin si Marcos Jr., ang pinagkakabalahan ni Bangag Lasso, isa pa yan, alamin kung sino yung makakausap ni Morales. Is that for the country? Hindi ba dapat matuwa si Lasso sa akin? Dahil nailabas ko dito na ang presidente natin ay bangag. Pero hindi siya matutuwa. Gusto nga lang ako pag-gurgur, di ba? Kasi they are not for you. They are not for the country. They are for the money, 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 money. They are for the smuggling, smuggling. Lahat. Yaan, di ba? Sinabi ko sa inyo, in-expose ko na dito, na itong kasabwat ni Lasso, na si Emeterio Ramil Bitong, na 2 ang passport, ay binigyan kaagad ni Lasso ng 2.5 million ayon sa ating informante. Pag hindi pa nakakaupo, kasi hindi pa nga na-approve yung kanyang appointment, di ba? Hindi nga na siya na-approve ng Civil Service Commission. Pero mayroon na kaagad 2.5 million kasi nagdrama-drama daw, walang mga gamit. Kung paano lapastanganin ang inyong mga karapatan, ang inyong pera? Bakit ko tinataya ang buhay ko dito? Ano bang mapapala ako dito? Jutang Ginemes, ang binabangga ko, presidenteng bangag at ang mga kasabot niyang mga billionaire na ang negosyo ay smuggling at pulburon. Anong mapapala ko dito? Pero iniisip ko na lang, ito mission sa akin ng Diyos. At least may isang taong tumatayo at kayo, kasama kayo, nasa gilid ko kayo, nasa harapan ko kayo, lahat tayo at dyan sa mga maisog na tumatayo dito sa bangag na presidente. Kung walang tatayo, bababuyin kayo forever. At ang mga anak ninyo, pag pinagtrepan ng mga anak ng politiko, wherever, barangay, kung magsimula sa barangay, pataas, kawawa kayo kasi hawak nila ang batas. Sila lang ang pwedeng mag-power trip sa inyo. Siguro naman, ang iba sa inyo na-experience yan. Oh, kamag-anak ko si mayor, si governor, si kapitan. Kapitan pa nga lang ng barangay. Mayayabang na. Kaya ako babangasin ko lahat ng mga jutang Ginemes sa mga yan. Ito yung nilalaban ko. Kung patuloy ninyo na suportahan ng isang bangag, ang dasal ko lang sana hindi nyo maranasan kung paano lapastanganin, kung paano pahirapan ng mga politikong bangag katulad ni Marcos Jr. at lahat ng mga kaalyado niya. Nakita nyo sa Pilipinas, kaya nga third world country tayo, forever tayo, baka magiging 10th world country pa tayo. Lubulusok tayo papuntang kumunoy kung hindi kayo kikilos. Religious sector, men and women in uniform. Syo nga ba kayo? Wala ba kayong utak? Aral-aral kayo sa PMA? Abogado pa kayo? Kayo, mga jutang Ginemes. Hindi nyo ba nakikita bangag presidente nyo? Tahimik kayo. Bakit? Nakikinabang kayo? Oh. Bakit wala kayong kibo? Yung mga negosyante. Bakit? Dumidikit kayo kasi para dumidikit kayo kay Lisa, kay Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!